Taratatata, tararanana, taratanana. Okay. Sino na? Of course, ikaw na, my dear Leo. Hello, my dear Leo. Second half of September. This is from September 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Leo, na ang gagawin po natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Last 3 shuffle na lang tayo mga my dear. Last 3 shuffle at umpisahan na natin ang iyong reading. Last one. Tapos cut na natin into 3. So, pyramid spread tayo ngayon mga my dear. Pyramid spread. Base card, 4 na cards. Sumunod naman na layer is 3 na card. Sunod naman na layer is 2 card. And last but not the least, the top of the pyramid. Okay. Hanapin na natin ang iyong 3. Ay, 4 pala. Sorry. 4 na base card, my dear Leo. Second half of September. My dear Leo, first card mo, my dear, is the King of Wands. Okay? So, parang meron kang gustong gawin or parang meron kang gustong balikan. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Connected sa energy ng action. Pero, naghahalo yung energy, my dear, ng gagawin at babalikan. Okay? Baka meron kang gagawin pero connected sa energy ng past. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kasama ng ating King of Wands is the energy of the Hierophant. Okay, so, based sa aking naramdaman, my dear, ha? Kasi ang Hierophant is energy to ng spiritual awakening or relationship or marriage. Ang nakukuha ko dito, my dear, is parang meron sa inyo, my dear Leo, sa energy na to, na parang gusto mong balikan yung energy ng relationship, okay? Baka, my dear, sa second half of September, sasagi sa isip mo si ex, si wife, something na may kinalaman sa relationship. Okay, yun ang nakukuha ko dito. And pumapasok na, my dear, yung energy na parang gusto mo siyang kausapin. Yun ang nakukuha ko dito. Parang gusto mo magkaroon kayo ng conversation, settlement. Hindi ba maliwanag, my dear Leo, kung gusto mo makipag-ayos or makipagbalikan sa tao na to? Pero ang maliwanag na energy na nasasagap ko, my dear, sa 2 card na to is parang gusto mong kausapin, parang gusto mong i-approach, okay? Related sa energy ng past, okay? Tingnan natin, my dear. More on relationship. So far, more on relationship ang nakukuha ko. Next energy is the energy of 3 of Pentacles. Okay? Usapan na may kinalaman sa usapin ng pera. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Posibleng agreement, settlement. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Posibleng meron kang mga kakausapin na tao. Ayoko lang, my dear, mag-focus sa energy ng relationship kahit na yun ang pinakauna ko na energy na nakuha. Because this is energy ng general reading. Kawawa naman yung mga walang ka-relationship dyan. There's a tendency, my dear, na baka meron kang tao na kakausapin na may kinalaman sa usapin ng pinansyal at ang pag-uusapan ninyo ay may kinalaman sa agreement na may kinalaman sa usapin ng money or pera. Okay? Yan ang nakukuha ko dyan. Next energy, my dear. Last sa ating base card is the energy of the devil. Okay? Somebody na gumawa sa'yo ng hindi maganda. Okay? Posible na niloko ka, sinaktan ka. Okay? Ang lakas talaga ng energy, my dear, ng relationship. But once again, this is a general reading. So, baka na naman tayo, baka pusa, baka kalabaw. Okay, baka tao na niloko ka, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, tinataguan ka.
In short, parang naalala mo siya, my dear, kasi baka meron siyang unfinished business or unfinished contracts sa... Meron kayong parang usapan na may kinalaman sa usapin ng money. Okay, ganon. Baka nangutang sa'yo or merong obligasyon sa'yo, baka tatay or nanay ng anak mo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kasi this is a general reading, so mahirap na mag-focus lamang tayo sa relationship, kahit na sinasabi naman dito, my dear, na is more on relationship, tao na dati mong karelasyon, ex, asawa, ang gusto mong kausapin, gusto mong i-approach, para pag-usapan ninyo ang issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And, kung sino man itong kakausapin mo, meron siyang ginawa sa na very, very devilish na energy. Ibig sabihin, baka niloko ka nitong tao na to sa kahit ano, sa anumang pamamaraan, my dear. Hindi ko sure. Okay, so mamamatay na yung isa nating candle. But anyway, meron pa tayong isang candle. So, go lang tayo, my dear. Next. Energy. Okay. We have here the Queen of Pentacles. Okay. Mas malakas yung energy ng babae na Leo. No? Yun ang nakukuha ko dito. Baka kakausapin mo yung partner mo. Yun ang nakukuha ko lang dito. Babae na Leo, kakausapin mo yung partner mo. Pero, wala namang gender, basta nararamdaman ko lang talaga yung energy ng babae na Leo, na parang gusto niyang kausapin yung kanyang partner. But anyway, this is a general reading, so posible naman, my dear, na, yun nga, kagaya na sinasabi ko kanina, paulit-ulit na lang ako, na meron kang gustong kausapin, my dear, na isang tao na may kinalaman sa usapin ng pera kasi posible na nahihirapan ka sa sitwasyon ng usapin ng pera. Sa paglabas ng ating Queen of Pentacles, parang nagbabudgeting ka, nagto-troubleshooting ka na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. We have here the energy of the Hermit. Energy ng pagsisisi. Okay? So, parang nag-e-emote yung energy mo dito, my dear. Okay? Parang nag-e-emote ka dito. Parang mahirap tong gagawin mo, mahirap tong gusto mong mangyari, okay? Nag-iiba na yung energy, nag-shift na siya, my dear. Baka for some of you, parang kailangan mong lunukin yung pride mo, my dear, okay? Yun ang nakukuha ko. So, paglabas, my dear, ng Hangman over here, parang kailangan mo lunukin yung pride mo at parang meron kang kailangan balikan sa past. So, lumabas na, my dear, yung energy sa area ng relationship, sa usapin ng pera. Nag-single energy na lang siya, my dear, sa paglabas ng Hermit, na parang meron kang kinakailangan balikan sa nakaraan. Kinakailangan isettle. Yun na nakukuha ko dito. Okay? So, para siguro mag-healing ka na rin, my dear, para maka-move on ka na rin siguro, kaya kinakailangan mo siyang balikan. Okay? Baka meron mga unfinished business, unfinished na something sa past na posibleng ayaw mo na sanang balikan, pero kinakailangan siyang balikan, my dear, or mararamdaman mo sa second half of September na kinakailangan mo siyang balikan, my dear, para mag 100% heal na ang iyong heart. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Next energy, my dear Leo, is the energy of the Three of Cups. Ayan na, my dear. Okay? Kino-confirm dito, my dear. Bakit ganon? Nagre-remix yung energy. Okay? Dalawang energy ang lumabas dito, my dear, ha? Ayoko maging bias. Gusto kong sabihin ng diretsuhan, my dear. Okay? Kasi this is a general reading. Una, my dear. Okay? Balik tayo sa pinaka-base na reading. Gusto mong kausapin yung isang tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda. Posible may kinalaman sa usapin ng pera, yung issue nyo. Meron Three of Cups over here, at pag nagsasama, my dear, yung Three of Cups at saka yung Devil, hindi yan maganda. Kasi that is a confirmation, my dear, ng third party. Okay? Parang, kung sino man tong tao na to, is parang meron siya naging kalaguyo sa loob ng trabaho. Pero, kaya ko sinasabi, nagiging malabo, nagiging ano, my dear, yung eksena, nagiging parang magulo yung eksena. Kasi, ang nasasagap ko na naman na isa pang energy over here, ikaw naman, my dear, parang nagkaroon ka ng karelasyon or gusto, parang lover sa loob ng trabaho. Okay? So, yun ang nakukuha ko dito.
And parang kinakailangan mong kausapin yung naging lovers mo na yon. Parang ganon, para magkaroon ng closure. Okay? So, dalawang energy. Una, yung partner mo, my dear Leo, may nagawa sa yung kasalanan. Or somebody meron nagawa sa yung kasalanan. Pero at the same time, meron din pumasok na kaliliit-liit na energy na sinasabi na ikaw daw, my dear Leo, ay nagkaroon ng ugnayan sa isang tao na posibleng katrabaho mo na posibleng gusto mong kausapin sa second half of September. Kuha mo? Kuha mo, 'di ba? At least, 'di ba, double energy yung nakukuha ko. Okay. Let's go tayo, my dear. Pero yung pinaka overall na energies, parang meron ka lang gustong kausapin. It really doesn't matter kung sa side mo man siya, ikaw man yung gumawa ng hindi maganda, o siya yung merong gumawa ng hindi maganda. Iisa lang yung point, my dear, gusto mong kausapin yung person na yon. Okay? Para meron kang gustong isettle sa kanya. Okay. Last 3 cards tayo, my dear. Last 3 cards, we have here the energy of the Two of Wands. Para makapag-decide ka na, my dear. Okay? Para makamove on ka. So, in short, my dear, itong mangyayari, my dear, sa second half of September 16 hanggang sa katapusan, ito yung magiging daan mo, my dear Leo, para makagawa ka na ng desisyon, para magdire-diretso na yung buhay mo, my dear, okay? So, pag-usapan, yung mga dapat pag-usapan, and then, isarado, okay? Kasi parang medyo nahihirapan ka na, my dear, sa current situation mo ngayon, okay? Sa kung ano man yung pinagdadaanan mo, my dear. Next card is the energy of the Two of Swords, okay? Para ka ring denial, okay? Yun ang nakukuha ko dito. Para ka ring nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa energy na to. Yun ang nakukuha ko. Kaya dito sa side na to, my dear, hindi pa borsa itong reading na to. Ikaw to, my dear. Posible na meron ka ring issue, my dear, ng third party. No, remember that this is a general reading. So, posible na baka hindi naman ikaw yung may asawa, yung ano mo ang merong asawa. Pero, kahit saan man dun, my dear Leo, it's more on kailangan lang ayusin. Parang kailangan lang ninyong pag-usapan once and for all. Parang closure. Yun na nakukuha ko dito. Kung meron man kayong anak, obligasyon na lang sa bata. Tapos, posible na parang meron din tao na kinakailangan mamili. Baka ikaw, my dear Leo, yung kinakailangan mamili. Or baka somebody out there ang kinakailangan mamili. Meron din kinakailangan makipag-settle sa'yo, my dear Leo, na may kinalaman sa usapin ng pera. So, ganun yung mga eksena, my dear, na nararamdaman ko, my dear, sa reading na ito. Okay. So, last card tayo, my dear Leo. Last card, huling baraha. Para sa'yo, ang laban na to. Okay, we have here the Queen of Cups. Okay. So, matatapos na, my dear, yung sitwasyon na parang ikaw yung nag-a-adjust, okay? Parang ikaw yung nag-a-adjust, ikaw yung umiintindi, yun na ako. Kasi ang energy ng Queen of Cups is converting negative energy into positive, okay? So, sa pinaka-last na card, my dear, parang may kinalaman sa pagsasakripisyo, okay? So, para matapos, my dear, yung sacrifices na isang part ng buhay mo, yung eksena ng pagsasakripisyo, my dear, meron kang kinakailangan kausapin na tao at kinakailangan yung magkaroon ng kasunduan or magkaroon ng closure, magkaroon ng agreement. Hidden message tayo, my dear. Hidden message is the Nine of Cups, okay? Nine of Cups, Empress, the Justice, ayan, my dear, okay? So, dito sa energy ng Nine of Cups, ang nararamdaman ko dito, my dear, is baka hinihintay mo rin, my dear, na ikaw ang i-approach o ikaw ang kausapin. Yun na nakukuha ko dito. Pero iba ang sinasabi ng second half of September, parang ikaw, my dear, ang kinakailangan gumawa ng first move. Energy ng Empress, energy ng growth and maturity, my dear. Okay? Posible na ikaw na lang din, my dear, ang gumawa ng paraan para magkausap kayo nitong taong ito. Okay? We have here the energy of justice. Ayan, para makuha mo rin, my dear, ang mga kasagutan. My dear, sa iyong mga katanungan. Okay? May energy ng happy family para pare-parehas din maging masaya. Pare-parehas mabunutan ng tinik. Okay? And energy ng Eight of Cups, which is energy of moving on or pagtalikod, my dear, sa isang toxic or very emotional, chaotic, traumatic na sitwasyon. Okay? Basta pagtalikod to, walk out na energy to, my dear. Okay? So,
Energy ng Eight of Pentacles para makapag-concentrate ka rin, my dear, sa sarili mo, sa career mo, sa mga bagay na gusto mo mangyari, at hindi nasasayang, my dear, ang energy mo sa kaiisip sa isang sitwasyon na hindi naman na nagsiserve sa'yo. So, in short, my dear, ang second half of September is more on closure. Okay? Kinakailangan na ng sarado. Kinakailangan na ng trangka ba? Okay? Ng kandado. Isarado na ang pintuan, nagsisipagpasukan ang mga lamok. Ganon. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung second half of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.